Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video ay may dalawa tayong napapanahong information na pag-uusapan. Ang una ay, nais na gawing decentralized ang sistema ng DepEd dahil isa itong pinakamalaking ahensya sa ating bansa, at ang ikalawa naman ay naglaan ng 438 milyong piso para gawing libre ang assessment ng mga grade 12 graduates. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. DepEd urged to decentralize, use PISA results to reform PH education system, ipinablish ni Merlina Hernando Malipot, sa Manila Bulletin. Ang kagawaran ng edukasyon ay dapat decentralized upang matiyak na ang mga reforma sa sistema ng edukasyon ay magtagumpay. Si Father Bienvenido Ben Nebres, isang miyembro ng 2nd Congressional Commission or EDCOM2 Advisory Council, ay nagsabi sa isang kamakailang panayam na ang DepEd ay napakalaki, napaka-centralized kaya hindi talaga natin magagampanan ang mga reforma sa paraang istruktura ang DepEd. Kaya talagang ine-encourage namin sa EDCOM na ay decentralize ang DepEd, dagdag niya. Idinagdag ni Nebres na dapat bigyan ng mas malayang pagpapasya patungkol sa kurikulum, implementasyon, antas ng dibisyon, o kahit na sa antas ng rehiyon. Structural na mga problema. Sa panayam, ipinahayag din ni Nebres ang kanyang pag-asa na ang EDCOM2 ay titingnan ang mga structural na problema ng sistema ng edukasyon. Hindi ko alam kung napapansin ninyo na may tatlong nagpapasa, ang kalihim ng dibisyon, at mga principal, pero mayroon tayong 800,000 na guro, 45,000 na elementaryang paaralan. Kailangan nating humanap ng isang istruktura na mas decentralized upang maging mas epektibo, paliwanag niya. Magiging maganda kung kayang baguhin ng EDCOM ang batas ng K-12 at lumikha ng mas decentralized na DepEd, dagdag niya. Tinukoy ng EDCOM na ang decentralization ay nasa listahan ng 28 priority areas nito. Dapat ay decentralize natin ang istruktura ng pamamahala sa edukasyon upang gawing mas mabilis, makilahok, mas imbansibo, at responsibo ang sistema, dagdag ng EDCOM. Resulta ng PISA. Sa isang hiwalay na panayam, ibinahagi ni Dr. Alan B.I. Bernardo, isang distinguished university professor sa De La Salle University at miyembro ng EDCOM2 Standing Committee on Basic Education, ang kanyang opinyon sa nakakalungkot na performance ng bansa sa pinakabagong Program for International Student Assessment or PISA. Ang mga resulta ay nagpapakita pa rin na mahigit sa 80% ng mga mag-aaral na lumahok sa PISA ay hindi pa rin umabot sa inaasahang pamantayan, kaya't maaring isipin natin ang mga implikasyon ng henerasyon na ito ng mga kabataang inaasahan nating mag-aambag sa ating ekonomiya sa susunod na 10, 20, 30 taon, na hindi marunong sa matematika, aniya. Ipinaliwanag din ni Bernardo kung paano ang performance ng mga mag-aaral sa Pilipinas sa PISA ay hindi apektado ng kanilang socio-economic status. Ang epekto ng SES ay mas maliit, kaya't mas makitid ang agwat sa pagitan ng pinakamataas na income deciles at pinakamababang income deciles. Maganda ba ito? Tanong niya. Kailangan nating tingnan ng mas mabuti ang data, dahil maaaring ito'y nangangahulugang ang lahat ay bumabalik sa average, kaya't mas kaunti ang pagkalat sa performance, hindi katulad sa mga bansa ng OECD, kung saan mas maraming pagkakaiba, dagdag niya. Tinukoy ni Bernardo na ito'y medyo nagpapakita na talagang nasa ilalim tayo at pare-pareho tayo doon. Ito'y nangangahulugang, kahit yung mga mula sa mas mataas na kita ng pamilya, kahit yung mga nag-aaral sa mamahaling paaralan, hindi pa rin nagtatagal sa antas ng ibang bansa. Ipinunto niya na ang buong sistema ay hindi gaanong epektibo, talaga kung saan kahit ang mga nasa mga mabubuting pasilidad ay hindi nagpi-perform na kasing galing ng ating mga kapitbahay. Dahil dito, nilinaw ang pangangailangan na gamitin ang PISA data upang gabayan ang mga reforma sa edukasyon sa bansa. Akala ko ito ang intensyon ng gobyerno ng Pilipinas nang magpasya itong sumali sa mga internasyonal na survey, aniya. Ang layunin ay gamitin ang mayamang datos upang gabayan ang ating diskusyon sa reforma ng edukasyon.
Pakiramdam ko hindi pa natin sapat na nagagawa ito, dagdag niya. Binanggit din ni Bernardo ang pangangailangan na manatiling nakatuon sa mga masamang resulta na ito at lumampas sa simpleng panghihinayang sapagkat marami tayong maaaring matutunan mula sa PISA. Sa pagtatapos ng unang taon ng operasyon ng EDCOM, ito rin ay umaasang makumplito ang 100+ na mga proyektong pananaliksik mula sa kanyang sangay ng pananaliksik, ang Philippine Institute for Development Studies, at ang mga kasosyo nitong pananaliksik, ang De La Salle University, ang University of the Philippines, at ang Ateneo de Manila University. Ang mga proyektong ito ay naglalayong magbigay impormasyon sa mga reformang pang-edukasyon na ipatutupad ng EDCOM-2, sa mga susunod na 2 taon, dagdag ng komisyon. Ang EDCOM-2 ay ang congressional body na nilikha sa pamamagitan ng RA 11899, na may tungkulin na magsagawa ng kumbanseheng pambansang pagsusuri at ebalwasyon ng performance ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Sa mga susunod na 3 taon, ito rin ay magbibigay ng rekomendasyon sa lehislatura na layuning tugunan ang krisis sa edukasyon. Sa kaugnay na balita, 2024 National Budget, to cover free assessment, certification of TVL Senior High School grads according to Gatchalian, ipinablish ni Del Nazario sa Manila Bulletin. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na sa napirmahan ng 2024 pambansang budget, tiyak ang libreng assessment para sa pambansang sertipikasyon ng mga mag-aaral ng grade 12 na kumuha ng Technical Vocational and Livelihood or TVL track. Sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, itinakda ang huling halaga na 438.16 milyong piso para sa assessment ng 420,967 na mga mag-aaral ng grade 12 na kumukuha ng TVL track para sa paglabas ng pambansang sertipikasyon, na inaasahang magpapalakas sa kanilang kakayahan sa trabaho. Samantalang ang huling halaga na 50.012 milyong pisos ay itinakda para sa pagpapalawak ng pool ng mga assessor ng Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Ang budget ay sumasaklaw sa mahigit 11,000 karagdagang mga assessor, na maaaring mag-triple sa kasalukuyang kakayahan ng TESDA mula 7,551 hanggang mga 19,000 sa katapusan ng 2024. Sa susunod na taon, matitiyak na nating mas mataas ang tsansang makakakuha ng magandang trabaho ang ating mga senior high school graduates na nasa ilalim ng TVL track. Ito'y dahil papundohan na ng ating pamahalaan ang kanilang assessment at certification. Titiyakin pa rin nating magagamit ng mabuti ang pondong ito lalo na't ang ating mga mag-aaral sa senior high school ang makikinabang dito, ayon kay Gatchalian, tagapangulo ng Senate Committee on Basic Education. Ang pagdinig sa Batang Magaling Act Senate Bill No. 2367, ay nagpapakita na mas mababa sa 30% ng mga senior high school graduates ang sertipikado. Ito ay dahil hindi pinopondohan ng pamahalaan ang assessment at sertipikasyon ng mga mag-aaral, marami sa kanila ay hindi kayang pondohan ang gastos ng pagsusuri. Ang analysis mula sa opisina ni Gatchalian ay nagpapakita na 50% ng mga senior high school graduates mula sa TVL track ay nagtatrabaho sa mga pang-elementary na trabaho, ang pinakamababang antas ng kategorya ng trabaho pagdating sa pangangailangan sa kasanayan. Kasama dito ang mga nagtitinda sa kalsada, naglilinis, katulong sa bahay, naghuhugas ng kotse at bintana, at nagwawalis ng kalsada. Upang ipatupad ang programang sertipikasyon, ang Department of Education, DepEd, at TESDA ay dapat mag-develop ng mga gabay para sa operationalization at implementasyon ng programa. At dito po nagtatapos ang ating video, nawa ay nasiyahan kayo sa ating video, pakisulat po ng inyong mga comment, sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.